10 piso lang ang bariyang nakapa ni Angelo sa bulsa. Pamasahe sana niya, pero mas minabuti niyang ihulog na lang yon sa lata ng matandang lalaking pulubi na nadaanan niya bago makarating sa paradahan ng tricycle. Hindi na siya sasakay, lalakarin na lang niya hanggang eskwelahang pinapasukan. Gulat na napatingin ang matanda sa kanya at sa huli ay nagpasalamat. Tumango at ngumiti si Angelo sa matanda, saka diretso nang naglakad patungong paaralan. College na dapat si Angelo, pero huminto siya ng 1 taon dahil sa problemang pinansyal. Ulila na rin kasi siya at nakikipisa na lang sa kung kani-kaninong kamag-anak doon sa probinsya. Lumabas siya at nakipagsapalaran sa Maynila. Mabilis naman siya nakakuha ng trabaho sa edad na 17, kargador sa palengke. At doon na rin siya natutulog sa palengke, sa harapan ng tindahang pinapasukan niya. Naawa ang may-ari kaya pinatuloy siya sa bahay nito. Nagkakargador pa rin siya nang maisipang isabay ang pagpasok sa high school. Tutal naman ay sandaling oras lang yon. Pagdating sa eskwelahan, sanay na si Angelo na hindi siya pinapansin ng mga kaklase. Minsan ay napapagkatuwaan pa nga siya, napapagtripan, pero madalas nga ay parang hindi siya nag-i-exist sa mga ito. Siguro dahil sa itsura niyang maitim ang balat at salat sa lahat ng gamit sa eskwela. Sa kabila nun, tulad ng dati ay umuwi siyang masaya. Hindi man siya matalino at konti man ang kanya natutunan sa araw na yon, ay alam niyang malaki ang maitutulong nun sa kinabukasan niya. Pag uwi sa bahay ng amo niya, tulad pa rin ng dati, ay wala ang mga ito. Kapag ganung wala sa tindahan, ay nasa galaan ang mga ito. Nakasanayan na rin niya yon, kaya ang gagawin niya ay maglilinis na lang siya ng bahay. Nang mapagod, ay hindi na napigilan ang antok at nakatulog. Likas na may mabuting puso, pinaglaanan na ni Angelo ng barya ang matanda na nakita niya kahapon. Isang beses ay naisip niya makapagkwentuhan dito. Nalaman niya na Omeng ang pangalan nito at wala rin palang pamilya tulad niya. 6 Omeng. Dati raw ay nakapag-asawa naman siya pero hindi nagkaroon ng anak. Iniwan siya ng asawa dahil siya ang may depresya. Paok siya. Hindi niya ito mabibigyan ng pangarap nitong anak na pangarap din sana niya. Sadyang naging malupit daw ang tadhana sa kanya dahil matapos siyang iwan ng asawa ay natanggal naman siya sa trabaho na frame up na nagpupuslit ng mga produkto. Tapos nun, nahirapan na siyang maghanap ulit ng trabaho. Kung ano-ano na lang. Nang tanungin ni Angelo kung saan siya nakatira, itinuro niya ang isang bahay na tanaw mula roon. Naantig ang damdamin ni Angelo sa buhay ng matanda. Ibinigay niya ang pangalan niya at sinabing mula sa araw na yon ay siya na ang magiging anak nito at ang itatawag na niya rito ay Tatay Omeng. Hindi alam ni Mang Omeng kung ano ang magiging reaksyon sa sinabi ni Angelo. Sa buong araw na yon na walang pasok si Angelo sa eskwelahan at sarado rin ang tindahan dahil wala pa rin ang mga amo niya, inilaan niya ang oras kay Tatay Omeng. Habang magkasama silang namamasyal sa malapit na parke, ay kinuwento niya rito ang buhay niya, ang masaya at malungkot na mga sandali ng pagiging isang ulila. Masaya dahil malaya kang gawin lahat ang mga gusto mo, ngunit malungkot din na wala kang matawag na sarili mong pamilya. Pero sabi ni Angelo sa matanda, ngayon ay magiging masaya na siya dahil mayroon na siyang tatawaging tatay. Sinabi naman ni Tatay Omeng na higit siyang masaya dahil hindi niya akalaing mararanasan din niyang magkaroon ng anak sa pamamagitan ni Angelo. Binigyang katuparan nito ang pangarap niyang maging ama. Dahil lang sa buong araw nilang pagkukwentuhan sa parke, ay tila naging kilala na nila ng lubos ang isa't isa. Naging palagay talaga ang loob nila at nag-iwan pa ng pangako si Angelo na kapag nakatapos siya ng pag-aaral ay maghahanap siya ng magandang trabaho at bibili siya ng magara at malaking bahay para sa kanilang dalawa ng kanyang Tatay Omeng. Si Tatay Omeng naman ay nangako rin na mamahalin niya si Angelo na parang tunay niyang anak kahit na anong mangyari mula sa buhay na ito hanggang sa kabila. Kinabukasan ay araw ng mga ama, hindi pa rin bumabalik sa bahay ang mga amo ni Angelo. Mangungutang sana siya ng ipangreregalo kay Tatay Omeng,
Pero dahil wala pa nga ang mga ito, ay naisip niyang babatiin na lang niya. Ngunit pagdating sa laging pwesto ng matanda, ay wala ito roon. Naalala niya ang bahay na itinuro nito, kaya tinungo niya yon. Isang batang lalaki ang naabutan niyang nakaupo sa hagdan. Mukhang natakot ito sa kanya nang makita siya. Pero sabi niya, "Huwag matakot, tatanong lang niya kung nandoon ba si Tatay Umeng." Umiling ang bata. Matagal na raw patay ang lolo niya. Kinilabutan si Angelo. Paglingon niya ay nandoon na si Tatay Umeng at nakatayo. Takot ang rumihistro sa mukha ng binatilyo. Marahan ang hakbang na nilapitan niya si Tatay Umeng at tinanong kung kaluluwa na lang ba ito. Ang sabi kasi ng bata ay patay na ang lolo niya. Umiling si Tatay Umeng. Hindi raw siya ang lolong tinutukoy ng bata. Humingi siya ng tawad kay Angelo dahil nagsinungaling siya. Hindi siya nakatira sa bahay na yon at ang tahanan lang talaga niya ay ang kalye. Malamang ang bata ay may third eye at nakakakita ito ng kaluluwa. Isang kaluluwa na hindi pa nalalamang siya ay hindi na nabibilang sa mundong ito. At ang kaluluwang tinutukoy niya ay walang iba kundi si Angelo. Nayanig si Angelo sa sinabi ni Tatay Umeng. Anang matanda, meron din siyang third eye, kaya alam niya. Unang tingin pa lang niya kay Angelo ay batid niyang isa na lang itong multo. Naglipat ang tingin ng binatilyo sa matanda at batang may third eye na nakakakita sa kanya. Tanong niya, kung totoo na siya ang multo, bakit nakakahawak pa siya ng mga bagay? Di ba dapat naglalagos na lahat sa kanya? Anang matanda, hindi niya yung kayang ipaliwanag. May third eye lang siya, pero wala siyang alam sa mga mahiwagang nangyayari sa isang kaluluwa. Hindi matanggap ni Angelo ang sinabi ng Tatay Umeng niya. Nagtatakbo siya palayo hanggang sa isang kotse ang humahagibis na bumangga sa kanya. Napasigaw siya, ngunit bigla ring natigilan nang maglagos lamang sa katawan niya ang sasakyan. Nilingon niya ito nang makalampas na sa kanya at saka unti-unti nagbalik sa isip ang eksenang iyon na parang nangyari na. Kagagaling lang niya noon sa tindahan, nagmamadali na siya pauwi dahil malilate na siya sa school nang bigla siyang mabangga ng isang sasakyan, ng isang kotse. Bigla ring pumasok sa isip niya. Kaya pala hindi pa nakakabalik ang mga amo niya dahil pumunta ito sa probinsya nila. Doon inihatid ang labi niya sa mga kamag-anak niya ron. Itinaktak ni Angelo ang ulo. Naguguluhan siya sa mga nangyari at hindi mapaniwalaan na multo na lang siya. Nilapitan ni Tatay Umeng si Angelo at sinabayan sa paglalakad. Anang matanda, wala siyang dapat ipag-alala dahil nalampasan na niya ang hirap ng buhay at mapupunta na siya sa paraiso. Ngunit habang nandito pa siya sa lupa, ay mananatili silang mag-ama. Pinasalamatan niya ang binatilyo dahil ito lang ang tanging nagparanas sa kanya na maging isang tatay at ito lang din ang itinuri niyang anak sa buong buhay niya. Natuwa naman si Angelo na kahit hindi niya nagistan man lang ang tunay na ama dahil kay Tatay Umeng ay nagkaroon din siya ng tatay. Yun nga lang, nakilala niya ito sa panahong isa na lang pala siyang multo. Ani Tatay Umeng, maaring maiksi lang ang panahon na pinagsamahan nila ngayon sa lupa, ngunit naniniwala siya na muli silang magkakasama sa kabilang buhay at iyon ay panghabang buhay na. Habang nananatili pa ang kaluluwa ni Angelo sa lupa, ay nanatili siya sa tabi ni Tatay Umeng. Pinrotektahan niya ito sa masasamang loob na nais manggulo rito. Tinutulungan niya sa pangangalakal. Sinasamahan sa mga sandaling nalulungkot ito. Isang beses ay naabutan sila ng malakas na ulan. Wala silang masilungan, kaya't nagsayaw na lang sila at nagkantahan sa gitna ng ulan. Minsan naman ay nakaupo lang sila at nagkukwentuhan sa lilim ng isang puno. Hanggang sa dumating na ang araw ng kanilang paghihiwalay. Habang mahimbing silang natutulog sa bangketa, ay biglang nagising si Angelo sa nakakasilaw na liwanag. Tila nakakarinig siya ng kakatuwang tinig na tumatawag sa kanya para lumapit doon. Batid niyang iyon na ang oras na ayaw na sana niyang dumating dahil ayaw niyang iwan si Tatay Umeng, ngunit wala na siyang magagawa. Hinagka niya ito sa noo at hindi na inabala pa sa pagtulog. Lingid kay Angelo, hindi na rin nagkising si Tatay Umeng. Kinabukasan pagbangon nito ay isa na rin itong kaluluwa.
Ngunit hindi na inabutan pa ang anak niyang multo dahil nauna na itong nakaakyat sa langit. Gayunpaman, sa pansamantalang pananatili pa sa lupa, ay bitbit ni Tatay Omeng ang masayang alaala nila ng anak niyang multo.